Yo, what's up mga idol? Magandang araw sa inyong lahat. Isa na namang riltukan ang ating pag-uusapan ngayon na dapat nyong malaman, lalo na kung hirap na kayo sa pagbabudget ng mga pera nyo. So, andito ang mga ilang practical advice or tips na dapat nyong pakinggan para kahit papano, alam nyo yung gagawin nyo. So, pakinggan mo ako. Kung isa ka sa mga taong laging kapos, kahit na may pera naman, o palaging may nawawalang pera, this vlog is for you. May practical tips ako na dapat mong malaman na siguradong makakatulong sa'yo para makaahon sa palaging pagiging kapos. At personal ko tong ginagawa dahil ito yung epektibo para sa akin. At wag na natin tong patagalin. Umpisahan na natin. At kung hindi mo pa ako kilala, ako si Kim, na may ilang taon na rin sa pagnenegosyo, na kahit papano, hindi na kinakapos. Dahil nga sa mga pamamaraan, diskarte na ginagawa ko. At tapusin mo ang video na to para malaman mo yon. So, let's go na talaga. Tip number 1, maglista araw-araw. Maglista ka ng gastos mo araw-araw kahit piso man yan. Effective yun. Malalaman mo kung saan talaga napupunta ang pera mo. Tip number 2, ihiwalay ang pera sa kita at personal mong pera. Example, may business ka, huwag mong paghaluin yung pera ng negosyo mo at personal na pera mo. Lalong-lalo na sa paggastos. Tip number 3, gumamit ng envelope system or sobre system. Isang sobre na, kumbaga, naka-budget lahat. Dito yung pagkain, personal needs mo, yung wants mo, yung bills. So, naka-segregate lahat. Di ba? Pag yun yung ginawa mo, or plastic, pwede rin sa plastic. Kasi ako, kalimitan, ginagawa ko plastic eh. Dito yung sa rental namin, di ba? Yung emergency fund, maintenance, sa pagtitipid, sa pag-budget ng pera. So, alam ko kung para saan to. Tapos lalagyan ko ng label na kung ano talaga yung purpose noon. Kung para saan yun. So, okay ba yun? Number 4 tip, set a weekly budget. Hindi monthly weekly. Malinaw, weekly. Weekly para manageable. Nakuha mo. Pag weekly, okay yun. Pero pag monthly, medyo parang ang hirap i-manage yun. So, weekly, okay yun. Effective din yun. Tip number 5, unahin ang needs bago wants. Alam mo naman siguro yun. Diyos ko naman, sa tagal mo na nabubuhay dito sa mundo. Alam mo na dapat na unahin mo na yung needs mo bago yung gusto mo. Unahin mo yung pagkain mo. Kumain ka muna bago yung luho mo. Bago yung sapatos mo, bago yung relo mo. Kung ano pa ba gusto mong bilhin. Unahin mo muna na kumain ka. 'Di ba? Ganun mag-budget. Hindi yung may pera ako, mayabang ako eh. Tapos pagdating sa kainan wala kang makain. Di ba? Unahin mo yung pang sarili mong pangangailangan. Kailangan ng katawan mo. Okay ba yan? Number 6 tips, huwag gumastos kung hindi naman kailangan at wala sa plano. Huwag gumastos kung hindi kailangan at wala sa plano. So, dapat, kung hindi naman nakasulat sa listahan mo, huwag gastusin. Ba? Wala naman sa plano mo yun eh. Nabilin yun eh. Wala naman sa plano na pagka ikaw nakakita ng gusto mo is bibilin mo na. Huwag ganon. Kaya dapat may listahan tayo kung ano talaga yung bibilin natin araw-araw. Bago tayo pumunta sa palengke, dapat nga nakalista na, di ba? Or may cellphone naman. I-type sa cellphone para pagdating doon, wala ka na ibang titignan, wala ka na ibang pupuntahan, kundi doon sa yung nakalistang bibilin lang, di ba? Tama ba yan? Number 7, tip. Kung plano mo mag-ipon, magtabi ka na kagad ng ipon. Hindi yung style na kung may matera. Maling yun. Maling strategy yun. May tinatawag ako dyan basta sa susunod na vlog ko yung yung paano i-segregate yung ipon. Pero alam ko yung iba alam na neto na may tamang percentage sa ipon, sa budget at saka sa pangangailangan. Yeah? So next vlog na. So magtabi muna ng ipon bago hindi yung may matera. Maling maling practice yun eh. Kailangan magtabi ka muna ng ipon mo. Yung matitira, ayun yung dapat budgetin mo. Kung gusto mo makaipon So, ayun nga, ipon mo na bago gastos Ito pinakamaganda. Avoid utang. Avoid utang sa non-essentials. Huwag kang uutang, lalo kung panggibig lang. Diyos ko naman.
iinom mo lang, iuutang mo, pang iinom mo naman, Diyos ko. Huwag kang mangutang ng ganyan. Di kailangan niya, lalo sa mga kalalakihan dyan, ha. May mga style tayong ganyan, eh. Yung mangungutang tayo. Dahil, may bisita tayo. Tapos walang-wala, iuutang na lang natin. Yung gusto, ay, Diyos ko. Magpas ka na agad. Huwag muna kayo pumunta rito. Baka magkaroon ako ng utang. Dapat mga ganung ano. So, pag-aralan, magsalita ng no. Di ba? Pag-aralan, magsalita ng hindi. Saka na. Dapat huwag tayo mahiya. Nasabihin sa kanila yun. Kung tayo naman yung magkakaroon ng problema sa uli. So, ayun yung dapat natin gawin. At dapat natin sabihin sa sa mga bisita natin o sa mga unexpected na dadalaw sa'yo. Kailangan, alam mong magsalita ng no, pass muna, da? Kaysa naman magkautang ka. Diba? Sa mga lalaki na gano'n ng style. Alam ko yan, galing tayo dyan. Pagbili ng gadget, iuutang, no, mali yun, ha? Yung hype na hype, uy, may bagong labas sa cellphone ng Oppo, bipili ako, maganda raw, wag gano'n, wag, ay, uutang ako para mabili yun, hindi, home credit na lang, ay, di, wag gano'n, mali yun, no? Number 9 tips, kailangan maitrack mo yung kinikita mo, specific amount, matrack mo yung yung kinikita mo, para malaman mo kung may progreso yung mga plano mo, na kahit dahan-dahan nakikita mo, uy, nag-i-improve na, di ba? Napakahalaga nun, na makita mo yung improvement, self-improvement mo sa ginagawa mong disiplina. At ayun din yung number 10. Kailangan may disiplina. So, lahat ng tips na yan, baliwala yan kung wala ka talagang disiplina. At kung hindi mo yan susundin araw-araw, so disiplinahin natin yung sarili natin pagdating dyan. Okay ba yun? Alam mo kung bakit kailangan mong matutong mag-budget? Kasi kahit gaano kalaki ang kinikita mo, kung hindi mo naman alam i-manage, mauubos at mauubos yan. Walang magic dito. Budgeting is your superpower. Para kung dumating man yung pagkakataon na kailangan mo ng pera, hindi mo na kailangan mangutang o mawala ng peace of mind. Pag kailangan mo ng pera. Naniniwala kasi ako na ang pera, kahit maliit, kayang palaguin basta may disiplina ka. Hindi mo kailangan ng milyon para maging maayos yung buhay mo. Para sa akin, sa paniniwala, kailangan mo lang ng tamang mindset at control sa sarili. At ang tunay na kalaban dito, hindi yung sweldo, hindi yung negosyo. Ang tunay na kalaban dito ay yung impulsive spending at kawalan ng plano. Kung hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo, para kang nakasakay sa isang jeep na walang preno. Natiyak, disgrasya yan. Kaya lagi mong tandaan, hindi natin kailangan ng malaking kita para umasenso. Kailangan natin is yung tamang mindset, tamang diskarte. At kung kaya ng iba, kaya rin natin. Disiplina lang talaga puhunan. At unti-unti natin makikita yung pagbabago kung may tamang disiplina tayo. At kung nakatulong ang vlog na ito, paki-like and share naman po. Papalo na rin po sa hindi pa nakapag-follow dyan. At para masubaybayan mo yung mga iba pang tips na iba-vlog ko. At tandaan, ang tunay na galing nasa tamang paggamit ng pera. So hanggang dito na lang po. Bye-bye!